Kumusta kayo? Alam nyo, may pag-uusapan tayo ngayon na isang napakagandang ideya. Aalamin natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng lumakad sa pag-ibig. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Narinig nyo na ba yung pariralang lumakad sa pag-ibig? Medyo malalim pakinggan, di ba? Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nun? Isipin nyo na lang na para tayong mga detective na lulutasin ng isang masayang misteryo ngayon. At para sa misyon natin, heto ang ating Secret Instruction Manual. Galing to sa Ephesians. Ito mismo ang magiging gabay natin. Sabi dito, tularan natin ang Diyos bilang mga minamahal niyang anak. At heto na, lumakad sa pag-ibig, gaya mismo ng pagmamahal sa atin ni Kristo. At para mas madali, ginawa ko tong isang 3-step guide. Simple lang to. Una, sundan ang leader. Pangalawa, gamitin ang huwaran. At pangatlo, palawakin ang circle. O di ba? Madaling tandaan. Yan ang magiging plano natin. Okay, unahin na natin ang step 1, sundan ang leader. Alam nyo, para lang tayong naglalaro ng sundan ng magulang. Napakasimple lang. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Diba sabi sa verse kanina, tayo ay minamahal na anak ng Diyos. Well, paano ba natututo ang isang anak? Ginagaya niya ang kanyang mga magulang, tama? Ganon din tayo. Natututo tayo magmahal sa pamamagitan ng pagtingin at paggaya sa ating mapagmahal na Ama sa Langit. Ginagawa natin to kasi mahal natin siya at gusto nating maging katulad niya. Okay, punta na tayo sa step 2. Gamitin ang huwaran. Kung may leader tayong sinusundan, kailangan din natin ng perpektong example o huwaran. At sino pa ba yun? Siyempre, si Jesus. Siya ang nagpakita sa atin kung paano ba talaga magmahal sa tamang paraan. Ano bang ibig sabihin ng pattern o huwaran? Ito ay isang perpektong halimbawa na pwede nating kopyahin. Alam nyo yung tracing paper? Para kang nagte-trace ng isang drawing para makuha mo ito ng eksakto. Ganoon si Jesus. Siya ang ating pattern sa pag-iibig. At ito ang dapat nating tandaan, napakahalaga nito. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi lang basta isang feeling. Hindi lang ito nararamdaman. Isa itong aksyon. Ipinigay niya ang kanyang sarili para sa atin bilang isang espesyal na regalo sa Diyos. So, ang pag-ibig pala ay isang bagay na ginagawa. Ito ang direktang utos mula mismo kay Jesus. Sabi niya, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Alam nyo, ito raw yung magiging parang badge natin, yung espesyal na tanda na tayo ay mga tagasunod niya. Parang ito yung uniform na nagpapakita kung kaninong team tayo kabilang. At ngayon, para sa ating huling hakbang, na siguro ang pinaka-challenging sa lahat. Step 3, palawakin ang circle. Bakit? Dahil ang pag-ibig na pinag-uusapan natin ay hindi lang para sa ilan, para ito sa lahat. Para mas maintindihan natin, tingnan nyo to. May dalawang klase ng pag-ibig. Yung heavenly love, aktibo yan, nagbubuklod ng mga tao at para sa lahat. Sa kabilang banda, yung worldly love, makasarili yan, nagdudulot ng pagkakawatak-watak at para lang sa ilang paborito. Alin ang gusto nating sundan? Siyempre, yung una! Kaya ang pinakapunto nito, itong napakagandang pag-ibig na to ay hindi lang para sa mga kaibigan mo o sa pamilya mo. Ang gusto niya, umabot ito sa lahat, lalo na sa mga taong madalas nating makalimutan o hindi gaanong napapansin. At pakinggan nyo to, kasi napakaganda ng sinabi ni Jesus. Kapag daw nagpakita ka ng pagmamahal sa isa sa mga pinakamaliit sa kanyang mga kapatid, para mo na ring ginawa yon mismo sa kanya. Wow! Grabe yun, di ba? So pagkatapos ng lahat ng yan, baka iniisip nyo bakit ba ito importante? Well, ngayon na natin malalaman ang totoong kapangyarihan ng pag-ibig. Sinasabi na ang pag-ibig ay isang active principle. Ang ibig sabihin niyan, hindi yan isang antuking pakiramdam lang na nakaupo sa isang tabi. Isa itong superpower, isang kapangyarihan na nagkokonekta ng mga puso para maging tunay na magkakaibigan. Kasi kapag hindi tayo nagpapakita ng pagmamahal, doon nagkakaroon ng distansya. Nagkakaroon ng pagkakalayo sa isa't isa at kahit na sa Diyos. Pero ang pag-ibig, ito ang gamot dyan. Pinaglalapit nito ang lahat. Ito yung nagbibigay sa atin ng masayang pagsasamahan. So, para i-summarize natin, ano ba talagang nagagawa ng paglakad sa pag-ibig? Well, pinagkokonekta nito ang ating mga puso. Tinutulungan din tayo nitong lumago bilang isang tao. Ipinapakita nito sa buong mundo na tagasunod tayo ni Jesus. At higit sa lahat, ito ang paraan natin para maghanda para sa langit.
At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang isang tanong na sana'y pag-isipan ninyo. Sino kaya ang isang tao na pwede mong pagpakitaan ng kamanga-mangang pang-ibig ni Jesus simula ngayong araw?